Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa kadalawang Kronika Kapitulo 6 versikulo 1 hanggang 6. Ito po ang nakasulat. At nanalangin si Solomon, sinabi niyo po, Panginoon, na maninirahan kayo sa makapal na ulap. Nagpati po ako ng kahangahangang na templo para sa inyo na matatahanan nyo magpakailanman. At humarap si Hari Solomon sa buong kapulungan ng Israel na nakatayo at sila'y binasbasan. Sinabi niya, purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Tinupad niya ang kanyang pangako sa aking ama na si David, sapagkat sinabi niya, mula ng araw na inilabas ko ang mga mamayan kong Israelita sa Ehipto, hindi ako pumili ng lungsod na kahit anong lahi ng Israel para pagtayuan ng templo sa pagpaparangal sa akin, at hindi rin ako pumili ng haring na mamahala sa mga mamayan kong Israelita. Yun lang po. Salamat. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po ang aking babahagi mula sa aklat ng ikalawang mga kronika, kabanata 6, talata 7 hanggang 12. Binalak ni David na aking ama na ipagtayo ng templo si Yahweh, ang Diyos ng Israel, upang doon siya sambahin. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, mabuti ang binabalak mo magtayo ng isang templo para sa akin. Subalit hindi ikaw ang magtatayo niyon, kundi ang isa sa magiging anak mo. Natupad ngayon ang pangako ni Yahweh. Humalili ako sa aking amang si David, at ngayon nakaupo ako sa trono ng Israel gaya ng pangako ni Yahweh. Naitayo ko na ang templo kung saan ay sasambahin si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Nailagay ko na roon ang kabanantipan na kinalalagyan ng kasunduang ginawa ni Yahweh sa sambayan ng Israel. Pagkatapos, sa harap ng buong sambayanan ng Israel, tumayo si Solomon sa harap ng altar ni Yahweh at tiniunat ang kanyang mga kamay. Ito po ang salita mula sa ating Panginoon. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong babasahin ngayon ay mula sa libro ng ikalawang Kronika, chapter 6, verses 13 to 18. Pagkatapos, tumayo siya sa tansong entablado na kanyang ipinagawa. Ito'y may haba at luwang na 7 kalahating talampakan, at may taas na 4 kalahating talampakan. At lumuhod si Solomon sa harap ng mga mamamayan ng Israel na nakataas ang kanyang mga kamay. Nanalangin siya, O Panginoon, Diyos ng Israel, wala pong Diyos na katulad ninyo sa langit o sa lupa. Tinutupad ninyo ang inyong kasunduan at ipinapakita ang inyong pag-ibig sa inyong mga lingkod na buong pusong sumusunod sa inyo. Tinupad niyo ang inyong ipinangako sa aking amang si David na inyong lingkod. Kayo po ang nangako at kayo rin ang tumupad sa araw na ito. At ngayon, Panginoon, Diyos ng Israel, tuparin niyo po ang inyong ipinangako sa inyong lingkod na si David, na aking ama, nang sinabi niyo po sa kanya, laging sa angkan mo magmumula ang maghahari sa Israel. Kung matapat na susunod sa aking mga kautusan, ang iyong mga angkan tulad ng iyong ginawa, kaya ngayon, Panginoon, Diyos ng Israel, tuparin niyo po ang ipinangako ninyo sa lingkod ninyong si David na aking ama. Ngunit makakatira nga po ba kayo, O Diyos, sa mundo kasama ng mga tao? Hindi nga kayo magkakasya kahit sa pinakamataas na langit. Ano pa kaya kung sa templo na ipinatayo ko? Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa ikalawang Kronika, chapter 6, verse 19 to 24. Ngunit, pakinggan ninyo ako sa inyong lingkod sa aking pananalangin at pagsusumamo. O Panginoon na aking Diyos, pakinggan nyo ang panawagan at panalangin ko sa inyong presensya. Ingatan niyo po sana ang templong ito araw at gabi, ang lugar na sinabi niyo'y kayo'y pararangalan. Pakinggan niyo po sana ako na inyong lingkod sa aking pananalangin sa harap ng altar na ito. Pakinggan niyo po ang mga kahilingan ko at ng mga mamamayan niyo kapag sila'y nananalangin na nakaharap sa lugar na ito. Pakinggan niyo kami diyan sa inyong luklukan sa langit. At kung marinig niyo kami, patawarin niyo po kami. Kung ang isang tao ay pinagbintangang nagkasala sa kanyang kapwa at pinapapunta siya sa inyong altar,
sa templo na ito upang sumumpa na inosente siya, dinggin niyo po ito diyan sa langit at husgahan ang inyong mga lingkod, ang nagbintang at ang pinagbintangan. Parusahan niyo po ang nagkasala ayon sa kanyang ginawa at palayain ang walang sala para mahayag na inosente siya. Kung ang mga mamamayan niyong Israelita ay matalo ng mga kalaban nila dahil nagkasala sila sa inyo, at kung manumbalik sila at magpuri sa inyo at manalangin sa templong ito. Amen. God bless po. Gandang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share sa gabing ito ay makikita sa 2 Chronicles chapter 6 verses 25 to 30. Dinggin niyo po sila riyan sa langit, pawarin niyo sila sa kanilang mga kasalanan at dalhin ninyo sila pabalik sa lupaing ibinigay ninyo sa kanila sa mga ninuno nila. Kung hindi niyo po ulanin dahil nagkasala ang inyong mga mamayan sa inyo, at kung mamanalangin po silang nakaharap sa templong ito at magpuri sa inyo at magsisisi sa kanilang mga kasalanan dahil pinarusahan niyo sila, dinggin niyo po sila riyan sa langit, patawarin niyo po sila na inyong mga lingkod. Ang inyong mga mamayang Israelita, turuan niyo po sila sa matuwid na mapamumuhay at padalhan ng ulan ang lupain na inyong ibinigay sa kanila bilang pag-aari. Kung may dumating pong taggutom sa lupain ng inyong mga mamamayan, o salot o malanta ang mga tanim o pisti sa mga tanim, gaya ng mabalang at mga uod, o palibutan ng mga kalaban ang alinman sa kanilang mga lungsod, o sumapit man sa kanila ang kahit anong karamdaman, at kung mayroon po sa kanila mananalangin o hiling sa inyo, dinggin niyo po sila. Kung kinikilala po nilang dahil sa kanilang mga kasalanan, dumating ang mga pagtitiis at sakuna sa kanila, at manalangin po sila nang nakataas ang kanilang mga kamay na nakaharap sa templong ito, dinggin niyo po sila riyan sa inyong luklukan sa langit, patawarin niyo po sila at gawin sa bawat isa ang narapat sa kanilang mga ginawa, dahil alam niyo po ang bawat puso nila, tunay na tanging kayo lamang po ang nakakaalam ng puso ng lahat ng tao. Yun lang po. Purihin ang Panginoon. God bless. Good morning! Ang aking pong Bible verse for today is from 2 Chronicles chapter 6 verses 31 to 36. Sa ganoon, mananatili silang may takot sa iyo habang sila'y nabubuhay dito sa lupaing ibinigay ninyo sa aming mga ninuno. Idinadalangin ko rin ang dayuhang mula sa malayong lugar at hindi kabilang sa inyong bayang Israel na magsasadya sa templong ito upang manalangin sapagkat nabalitaan ang inyong dakilang pangalan at kapangyarihan. Pakinggan ninyo siya mula sa langit na inyong trono at ipagkaloob ninyo sa kanya ang kanyang hinihiling. Sa ganon, kikilalanin ng lahat ng tao sa daigdig ang inyong pangalan at tulad ng Israel, malalaman nila na kayo ay sinasamba sa templong ito. Kapag ang inyong bayan ay nakipagdigma laban sa kanilang mga kaaway bilang pagsunod sa inyong utos, at sila'y nanalangin na nakaharap sa lungsod na ito na inyong pinili, at sa templong aking ipinatayo upang dito'y sambahin kayo. Pakinggan po ninyo sila mula sa langit, pagtagumpayin ninyo sila. Kapag ang inyong bayan ay nagkasala sa inyo at walang taong hindi nagkakasala, at hindi sa galit ninyo pinabayaan ninyo silang matalo at dalhing bihag ng kanilang mga kaaway sa malayo o malapit na lupain. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. God bless! Muli po, purihin ang Panginoon sa pagkakataon na narito po muli tayo upang magbahagi ng ating devotion. At ito po ay isang katagumpayan muli sa ating buhay na tayo ay patuloy na pinapagkalooban ng Panginoon ng favor sa bawat araw. So sabi po dito sa 2 Chronicles chapter 6 verse 37 to 42, at kung sa huli magbago ang kanilang mga puso roon at magsisi at magmakaawa po sa inyo,
na nagsasabi, nagkasala kami at napakasama ng aming mga ginawa. Dingin niyo po ang halandalangin kung babalik po sila sa inyo ng buong puso at isipan doon sa lugar na pinagbihagan sa kanila at nanalangin po sila na nakaharap sa lupaing ito na ibinigay nyo sa kanilang mga ninuno, sa lungsod na ito na pinili po ninyo at sa templong aking ipinatayo para sa karangalan ng inyong pangalan. Dingin niyo po ang kanilang mga dalangin at ang mga kahilingan diyan sa inyong luklukan sa langit at bigyan sila ng tagumpay. Patawarin niyo po sila sa kanilang mga kasalanan laban sa inyo. O aking Diyos, sagutin niyo po sana ang dalangin na ginawa sa lugar na ito. Ngayon, Panginoon Diyos, pumunta na po kayo sa templo niyo kasama ng kahon ng kasunduan na simbolo ng inyong kapangyarihan. Sana'y lagi po magtagumpay ang inyong mga pari at magsaya ang mga mayan ninyo sa inyong kabutihan. Ang Panginoon Diyos, huwag niyo pong itakwil ang pinili inyong hari. Alalahanin niyo po ang inyong pinangako kay David na inyong lingkod na iibigin siyang lubos. Ito po ay bahagi ng panalangin ni Solomon sa Panginoon, na laging alalahanin niyo mga Israelita at patawarin. So dito makikita po natin na yung panalangin ni Solomon ay talagang pinapaalala niya sa Panginoon yung na kung manunumbalik, kung sakali magkasala yung mga Israelita at manumbalik at manunalangin, ay pinapanalangin ni Solomon na patawarin yung hapag ng Panginoon ay makamta ng mga Israelita na kung sa kanilang pagkakasala ay sila ay pinabayaan ng Panginoon at muli silang manumbalik, ay hinihiling ni Solomon na sila ay patawarin, muling samahan, muling pagpalain. So dito po nakikita natin na talagang isang napakagaling din na leader, si Solomon, sapagkat yung kanyang mga panalangin ay talagang hindi tupad sarili. Pero sa huling part ay talaga sinabi rin niya doon na huwag niyo pong itakwil ang pinili niyong hari. Alalahanin niyo po ang inyong pinangako kay David. So ibig sabihin, talagang matapos niya ipanalangin ang bayang Israel, andun din na hinihingi niya rin sa Panginoon na huwag kalimutan yung hari na pinili at alalahanin niyo ipinangako ng Panginoon kay Haring David. So dito makikita natin na napakaganda yung panalangin ni David na ipinapakita dito na kahit napakalayo, talagang humarap lang doon sa templo, ay hinihingi ni David sa kanyang panalangin na dinggin ito ng Panginoon. So talagang napakahalaga po yung ating panalangin at paghingi ng kapatawaran, at hindi po ang Diyos po ay andyan pa rin po yung pagiging mahabagin, na sa kabila ng nagpaulit-ulit na nagkakasala yung mga Israelita, makikita po natin yung habag ng Panginoon ay lagi po andyan. So purihin po ang Panginoon at tayo po ay nagpapasalamat at nagbabalik ng kapurihan sa Panginoon. God bless everyone.